ang point guard na naglabas ng totoong potensyal ni Kai Sotto kilalanin, at Japanese fan Real Talk ang naging programa ni Kai sa Amerika. Yokohama lang pala ang makakapagpalabas ng husay ni Kai. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Kagabi ang bagay na sumubok sa kamada ng kupunan ng Yokohama ang team ng ating pambato na si Kai Sotto. Hindi lang kasi basta mahusay na kupunan ang nakaharap ng mga ito, kundi ang numero 1 sa Central Conference ngayon ng Japan B-League na San and Neo Phoenix ni Terdy Ravenna. Ilang malalakas na team na din ang pinatumba ng squad ni na Terdy nakaraan, tulad na lamang ng Tokyo, Nagoya ni Parks at Chiba Jets ni Togashi. Pero tila kagabi naging malaking problema para sa Phoenix ang bottom team ng Yokohama na may 7'3" na Kai Sotto. First quarter ng laro ay hawak pa ng Phoenix ang momentum na umabot pa hanggang second quarter. Ngunit pag-akyat ng third frame ay tila nahuhuli na ng Yokohama ang tamang tempo upang maitawab ang Phoenix. Pero nagkatalo sa last quarter kung saan ay bumalik pa sa Phoenix ang apoy ng opensa. Ngunit napasa kamay pa rin ng Yokohama ang panalo dahil sa mga crucial seconds ng fourth quarter ay kinain din ng opensa ng Yokohama ang mga ito. At ang naging factor sa pagkakatalo ng San and kontra Yokohama ay ang tandem ng David at Goliath ng Yokohama na si Kai Sotto at Yuki Kawamura. Tila showtime nga ang dala ng dalawang ito every game ng Yokohama. Kuwang-kuha kasi ni Kaiju at Yuki ang tamang timpla ng mga alley-oop pass sa aktual na laro. Pero props talaga dito sa one of the best point guard ngayon sa Japan na si Yuki Kawamura. Dahil kung iisipin ay malaking bagay ang 5'8" guard na ito upang mai-release ang totoong potensyal ni Kai Sotto sa laro. Nakuha kasi ni Kawamura ang tamang bagay sa paggamit kay Kaiju sa ilalim. Makikita na sa umpisa pa lamang ng play ay si Kai na ang first option nito para makapuntos. May setup pa nga sa kanan at kaliwa, even sa sentro ay meron din. Grabe yung ganda ng court vision at taas ng IQ sa game upang ma-facilitate niya si Kai at ang buong Yokohama sa laro. Though issue lang dito kay Yuki kung minsan ay ang kanyang shooting, pero overall as a young player ay di kalibre na ang kanyang laro. Para sa mga hindi pa nakakaalam ay nagsimula si Kawamura bilang isang special designated player at naging ganap na pro sa edad nitong 18 years old. At pagtungtong sa edad na 21 years old ay naging MVP at Rookie of the Year na ito sa B-League. Dahil sa patuloy na pag-angat ng performance ni Kai with Yuki ay maraming nagsasabi na si Yuki Kawamura na nga ang fit na the point para kay Kai. At speaking of Kai ay hindi biro ang naging improvement na ipinapakita ng ating pambato sa laro nito ngayon. Try to imagine mula sa inconsistent at masakit sa matang performance nito mula NBL ng Australia at sa stint nito sa Hiroshima ay binura lang ni Kaiju lahat ng mga bad impression na ito sa kanya lamang huling 6 na laro sa Yokohama. Backtrack tayo sa early career ni Kai na dapat big break talaga nito ay ang pagsali nito sa new pathway program ng mismong NBA G League na Team Ignite. Pero tila hindi naging successful ito dahil imbes na lahat prior ay 4 lamang ang naging matimbang sa mata ng developmental league program ng NBA na nagbigay ng malaking pagkadismaya sa part ni Kaya sa player. Sunod ay ang pagkuha ng kupunan ng Orlando Magic para sa Summer League, ang may tuturing na pangalawa sanang tsansa ni Kai. Ngunit binangkulang ito ng ilang laro at muling nagbigay ng pagkadismaya sa ating pambato. Bilang isang player na galing sa malayo, bit-bit ang mataas na confidence at pangarap at the same time tapos hindi ka gagamitin na maayos sa laro ay talagang nakakapagpa-down ito ng career. Dahil dito ay tila ni Real Talk ng isang Japanese fans online ng mga programang pinagdaanan ni Kai sa Amerika. Ayon sa post na ito ng isang Japanese fan ay tila pinupunto nito na ang Yokohama lang talagang nakapagbigay ng chance kay Kai na i-showcase nito ang kanyang full skill set sa game. Malaking sampal para sa lahat ng mga programa sa US ni Kai na isang kupunan lamang sa Japan ang pupuna sa mga bagay na kulang sa kanilang programa at ito nga yung tiwala sa bawat malalaro. Kaya nakakapanabik abangan ng mga ipapakita pa ni Kaiju sa B-League ng Japan with Yuki Kawamura at buong squad ng Yokohama.